isang update lang naman to. Actually last update na to, medyo na-delay nga lang kasi na-busy tayo. So pinakahuling update para sa ating Euro Marvel FI 130cc. So so far so good naman siya. Tapos na rin natin siya sa wakas kasi medyo na-busy tayo sa buhay. Tapos naisikaso rin kasi natin yung isa nating motor, which is yung Euro 150 natin. So anyway, ready for sale na to nyan. So update lang sa mga nagawa natin dito. So pinakauna natin ginawa is syempre kina-car wash muna natin yung unit, and then doon tayo magsa-start ng mga repairs or mga replacement na kinakailangan. So for this motorcycle kasi hindi naman masyado marami yung ginawa. So actually marami pala, sorry. So ang natin ginawa is pinalitan natin itong gulong sa harap. So bumili tayo ng brand new na gulong dito. Ayan, tubeless na pala siya kasi itong unit na to tubeless yung mga tires nila. So ayun, bumili tayo ng replacement na tubeless. Tayo nahanap na used, so brand new na lang yung binili natin. So what else? Ang hindi natin nagawa rin pala kasi dito is yung anong tawag dito, yung sa may float, yun yung sensor para sa gasoline level. So siguro wala na rin tayo masyado. Hindi ko na rin kasi masyadong hindi na ako masyado nag-focus pa doon. So ayun, as far as I know, yun lang ang magiging problema ng motor na to. So kung medyo maselan yung buyer, or kung hindi naman maselan yung buyer, I think okay naman para sa kanila yun. So yung battery pala nito is brand new na rin. And tulad na sa last video kasi at first akala ko sira, may na lang yung battery. So ang ginawa ko is bumili ako ng brand new battery, and then unfortunately ganun pa rin yung naging problema sa push starter niya kasi nga wala tong particular unit na to, wala silang kickstarter. Puro ano lang to puro ayan, puro push start lang. Ayan, wala siyang kickstarter. So kailangan siyang palitan ng brand new battery. So ayun na nga, nung pinalitan ko na yung ng battery, ganoon pa rin yung naging resulta nung push start niya. So syempre gagawin natin is diagnosis. So tinry muna natin ayusin yung or i-check yung starter relay. And sa starter relay kasi okay naman siya. So para sure na rin, nag-try tayo ng ibang starter relay and ganoon pa rin siya. So masasabi natin na yung starter relay niya is okay. So binili ko yung dati, and then nag-move on tayo sa may anong tawag dito, doon sa starter motor niya. So binaklas, and then nilinis, pinalitan pa nga yung mga carbon brushes niya doon sa loob. So nilinis lahat ng contacts, ganyan. Then tinesting, unfortunately no changes. So ganun pa rin yung sa starter niya. Parang mararamdaman mo yung hirap na hirap yung pagsa-start niya. Tapos hanggang sa mawala na lang yung power ng battery, malolobat lang siya, ganyan. So hindi rin siya magsa-start. So ang next kong ginawa is to buksan itong part na to, itong sa side na to. Eto. So binuksan natin yung part na to kasi dito yung anong tawag dito, sa may magneto side niya
nandito yung hindi ko alam kung anong, kalimutan ko anong tawag dun eh, yung kung saan kumakapit yung sa may starter, yun ang pinapaikot niya. So pag bukas ko nito, nakita ko kaagad yung source ng problema. Yung kadena nito papunta doon sa starter, kasi may na dito yung starter banda, and then magko-connect siya dito through yung kadena nga niya. So nakita ko yung kadena, as in talagang puro kalawang na siya. So ayun, dun pa lang masasabi na natin na yun ang naging problema. So fortunately, okay, nakuha naman sa linis. So binrush yung kadena, and then nilangisan natin para bumalik yung alindog ng kadena. And then ayun, wala na na-solve na yung problema natin. So sa mga nagkakaroon ng issue sa starter nito, since wala naman choice kundi push start lang din, so kung magkakaroon man ng problema, kailangan mo talagang hanapin kung ano yung issues. Posible magiging issue ng mga starter motor nito. So basic, pinakauna is check mo muna kung okay pa yung battery dito sa may compartment sa may loob. So kung okay yung battery, and then move on kayo dun sa starter relay nya, sa may side lang ito banda. And then pag okay yung starter relay nya, doon kayo sa may starter motor, and then pwede nyo rin i-check yun dito. Okay, so ayun, naayos natin siya. So all goods na to. Problema lang kasi dito is, or naging issue ko lang kapag kasi mga underbolts ganito or mga scooter, is yung baklasan. Kasi maraming mga tornilyo to, and kung minsan pag hindi ka pamilyar sa motor, ang daming mga lock or mga clip dito na kahit wala na siyang screw, hahanapin mo pa paano mo siya tatanggalin. So medyo tricky din. So ayun, so far isa yun sa mga nagawa natin, maliban sa mga minor lang na nagpalit ng dito, light bulbs dito sa harap dito sa signal lights niya. Pundido na kasi parehos. So pinalitan ko na ng bombilya, and mag-okay naman siya. And then ay nilagyan lang ng side mirror. Ito lang kasi yung available natin, maliliit. And then so far yun lang naman. So ready for posting na ito niyan. Pipicture ako na mamaya, din ipopost na natin sa marketplace para mabenta na natin itong unit na to. So if may mga questions kayo regarding sa unit na to, feel free to comment dyan sa may comment section, or hindi nyo naman ako pwede nang i-message. So doon na sa may comment section, and pag nabasa ko, I'll do my best na sagutin yung mga tanong nyo. So for now, yan lang muna, and stay tuned lang dun sa mga next na units na makukuha natin. So kikiusap lang ako, sana supportahan nyo ako by liking, subscribing, tsaka ayun na nga, mag-comment na lang kayo sa baba. Maraming salamat mga boss, and God bless sa lahat.